Magandang umaga muli mga kapatid. Tutuwa ko na tayo sa ating mensahe sa umagang ito. Supposed to be, itong bagay na ito ay alam na po natin, pero actually hindi rin. Meron pa rin akong nakikita sa ang Facebook talaga, ano yun eh. Salary talaga yun. Nagpo-post siya sa Facebook. Yung mga dapat hindi na saan nilalagay. Dito po sa katanungan. Ano mangyayari pag tayo namatay? Ito po isang bagay na iba-ibang paniniwala ang mga tao kahit na larangan ng pananampalataya. Sa ating pinanggalingan, at least ako, yung pinanggalingan kong pananampalataya, pag namatay ang isang tao, tatlong pupuntahan niya actually. Kung siya ay matuwid, pupunta siya sa langit, diretso. Kung siya naman ay nagkasala ng tinatawag mortal sins, pupunta sa impyerno, diretso yan. Pero meron siya middle ground. Pagka siya ay nagkasala lamang ng mga kasalanan na hindi naman mabigat, para merong distinction ng mga pagkakasala, o tawag, venial sins, hindi pupunta sa purgatory. Ang salitang purgatory, hindi yun actually English word yan. Yun po ay galing sa salitang Latin na purgare, kanya, to clean. Din na galing ating salitang purga. Malit kami, ano ba yung pinapurga sa amin? Pagka may bulate ka, patrax yata, patrax. Ang problema nung pang ano na yun, pang purga na yun, lalabas lang yung bulate, kumisan buhay pa. Kaya pag lumabas, kumisan, torture sa bata yun. Kaya kumisan yung purga, lilinisin ka doon kanya. Ay may panalangin na gagawin para sa iyo at may mga mission na gagawin para sa iyo para matanggal yung mga venial sins at dumiretso na sa langit ka. So ito yung lugar ng paglilinis ang sinasabi. Meron din pananampalataya na teka, bakit bumilis? Balik mo tayo. Pero makikita natin ang sitwasyon ng tao. Hindi pa tapos ang Katoliko pala. Pag ang espiritu ng tao, pupunta siya sa langit kung siya'y matuwid. Tulad ng sinabi natin. Pero nagkasala lamang siya ng hindi naman mabigat. Dinadal ng venial sins. Purgatory. Pag talagang matindi ang pagkakasala, pupunta sa impyerno yan. Noong unang panahon, pagka isang tao po'y nag-suicide, hindi mo siya pwedeng ipasok sa simbahan. Hindi siya din i-bless ng hindi tatanggapin. Yung immortal sin yun. Yun ang makikita nating katuruan ng pinanggalingan nating pananampalataya. Sa atin lahat, doon tayo nanggaling. Meron silang kaisipan na mayroong pag-asa. Pag namatay ka na, kung hindi mabigat ang pagkakasala, may magagawa para sa'yo. So, vicarious salvation, may magagawa para sa'yo yung mga naiwanan mo kanya. Pwede ngayong panalangin o mayroong tinatawag na misa na binabayaran para ma-promote unti-unti yung kaluluwa sa purgatorio at makarating sa langit. Yun ang aral nila. Pero hindi lang po gano'n ang makikita nating aral. Yung mga materialist. Hindi materialistic, iba naman po yun. Ang idea po ng materialist, walang spiritual na bahagi ng tao. Katawan lang siya. At ang espiritu, yun ang kanyang hininga. So pag namatay yung tao, wala na siyang alam. Yun ang sinasabing, pag namatay ka, ikay natutulog sa kamatayan. Wala kang alam. Wala ka ng kaisipan. Yun sinasabi nila. He knows nothing. Yun ang paniniwala mga Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, at mga katulad na pananampalataya, Worldwide Church of God, binanggaling lang sa isang paniniwala. Ang kanilang punong pinanggalingan, they are materialist. Hindi siya naniniwala sa spirito o may spirito na bahaging tao. Pag namatay siya, tapos na. Matutulog lang siya kanya. At magigising lang siya pagdating ng Panginoon. Pero yung mga hindi maliligtas, hindi na sila tatayo. Doon na lang sila. Yun ang kailang paniniwala. Kasi hindi sila naniniwala na may espiritong tao. So, ano tinuturo ng Biblia pag tayo namatay? Yan ang paniniwala ng mga tao
Interesado rin tayo dyan para matulungan natin sila. Pero ang pinakamahalaga, para matulungan natin sila, ay malaman natin kung tinuturuan ng Biblia. Kailangan natin silang turuan dahil kawawa sila pag namatay sila, mali kailang paniniwala tungkol sa tao. Ang tao po ay binubuo ng dalawang bahagi, actually, basically. Yung nakikita natin at yung hindi natin nakikita. So yun na inililibing natin sa sementeryo, yung nakikita natin, yung physical na bahagi ng tao. Sapagkat nalangin ng Diyos ang tao, may pinanggalingan siya na galing sa labo. Sabi nga po rito, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Galing siya sa lupa. And breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. Yung po yung King James, ano po? Yan ang physical na bahagi ng tao. Yan ay nanggaling sa lupa. Hindi nanggaling sa Diyos yun. Nanggaling siya sa lupa. Ngayon, ang kanyang kaluluwa, yan ang ininga ng buhay. Yan ang kaluluwa. Ang kaluluwa, yan ang bahagi ng tao na pinagagalaw niya ang ating katawan. Sabi, tignan niyo, may mga bahagi ng ating katawan, wala tayong kinalaman. Pero sila gumagalaw sa sarili nila na hindi natin nalalaman. At wala tayong control. Yung ating paghinga, yung ating tiyan, yung ating baga, wala tayong collection dyan. Gumagalaw sila, nagpapagalaw din ng kaluluwa. Yan ang nagbibigay ng buhay sa physical na bahagi ng tao. Yan ang panlabas na tao. Yan ang nakikita natin, yung panlabas na tao. So, yan ang ating nakahawakan, yan natin nakakausap, yan ang ating nakikita. Dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, dalawang bahagi natin. Yung bahaging nakikita at yung bahaging hindi nakikita. Basahin po natin. Yung panlabas at panloob ng pagkatao. 16. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. May panlabas kanya na nabubulok. Habang nagkakaedad tayo, unti-unti namamatay yung panlabas sa pagkatao. Pero mayroong panloob na pagkatao kanya. Dito sa Zechariah chapter 12 verse 1. Nung inihahanda ng Diyos ang katawan na may buhay, inilagay niya yung Espiritu kanya. Thus says the Lord who stretches out the heavens, lays the foundation of the earth, and pours the Spirit of man within him. So may tatlong bahagi ng tao. Ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa na nagbibigay buhay sa kanyang katawan, at yung mismong tao. Kasi hindi tayo mabubuhay sa isang katawan na sira. Kaya nga pag nasagasaan ka, mamamatay ka na. Hindi ka na mabubuhay doon. Hindi mo matitirahan yun. Sira na yun eh. So ito yun ang ginawa ng Diyos. Meron tayong, upang makatira tayo sa lupa, na isang physical na lugar, ginawa tayo physical na nilalang. Pero at the same time, tayo spiritual na nilalang dahil meron tayong espiritu na nakatira sa ating katawan na binubuhay ng ating kaluluwa. Yun ang tao. Mapapasin natin ng tao parang sasakyan. Yung may makina, yun ang kaluluwa. Yung driver, yun ang tao. Yun ba? Yun ang nagpapagalaw eh. Pag nawala na yung espiritu, yung tao, mamamatay na yan. Hindi na sila gagalaw. Wala na yung tao, tamatay na siya. Yun ang sinasabi sa atin ng Biblia. So, yung ating katawan, yun ang ating tirahan. Either tinatawag yung tent or temple o tabernacle. Minsan, mas maganda yung tent dahil ipansamantalang tirahan. Yung ating kaluluwa, yun ang katulad ng mga hayop. Meron tayong common denominator sa mga hayop. Meron din silang kaluluwa dahil sila may buhay. So, yung ating kaluluwa, yun ang nagbibigay buhay physical sa atin. At yung espiritu, yun ang tao. Yun ang nilalang ng Diyos sa kanyang larawan. Kung minsan, pansinin niyo sa Biblia, hindi tinawag ang Diyos na kaluluwa. Hindi rin siya tinawag na physical na nilalang dahil wala siyang katawan na physical. Siya tinawag na espiritu. Yung sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit. Kanya. At ang kanyang bahagi na nilalang tayo sa kanyang larawan ay espiritu. Yun ang may kaisipan,
Yan ang may damdamin at pakiramdam. Yun ang tao. Yan ang immaterial na bahagi na hindi namamatay. Kaya pag namatay yung tao, physically, sabi natin, wala na siya. Saan siya pumunta? Wala na siya eh. Wala na siya katawan. Tama yun. Dahil umalis siya yung tao. Kasi yung tao, yun ang espiritu na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Yun ang gagaling ng damdamin, ang kaisipan at pakiramdam. Dahil pag namatay na yung tao, kahit anong gawin mo dyan, wala na siyang pakiramdam. Wala na siyang, yung katawan, wala lang kaisipan niyo. Yung dito natin makikita, yung salitang utak at kaisipan, di sila pareho. Ang utak, bahagi ng katawan nyo. Ang isip, bahagi ng espiritu yun, di sila pareho. Ginagamit ng isip ang ating utak, may magkaiba sila. Dahil pag namatay na yung tao, meron pa rin siyang kaisipan. Wala lang siyang utak. So yung makikita nating practical na makikita natin, pag buhay tayo, yun ang ating kalagayan. Meron tayong espiritu, meron tayong katawan, na binubuhay ng kaluluwa. So yung kaluluwa, yun ang nagbibigay buhay sa ating katawan. So yun ang makikita natin, tatlong bahagi na makikita natin sa tao. Tingnan nyo, si Apostle Peter, na malapit siyang mamatay. Yes, I think it is right as long as I am in this tent. Sabay nasa ilalim ng tent. To stir you up by reminding you, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Ano pinakita ni ating Panginoon kay Pedro? Kamatayan niya. So tinutukoy nito ni Apostle Peter ay ang kanyang kamatayan kanya. Yan ang kanyang katawan. Siya, andito pa ako sa katawan kanya. Buhay pa ako, sabi niya eh. Habang buhay pa ako kanya, hindi ako magpahinto ng pagpapaalala sa inyo. Na nalalaman ko kanya, malapit na akong matay. Sabi niya. Katulad na sinabi sa akin ng Panginoon, kanya. Sino yung ay? Makikita yung distinction ng ay doon sa kanyang tent. Kapagkat yung ay, nakatira doon sa tent, ganyan. Yung makikita natin. Tuloy po natin. So yun na si Peter, na nandun sa kanyang katawan habang siya'y buhay. Pero sabi niya, iiwanan ko na yung kanya. Katulad ng pinakita sa akin ng Panginoon, ito sinabi niya. Ito tinutukoy na Apostle Peter kanya. So John chapter 21 verse 18. Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wish. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry where you do not wish. Si papatayin siya. This is spoke, signified by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said, follow me. Si Apostle Peter, pinatay siya. Halos lahat ng mga apostles, pinatay sila. Maliban kay Apostle John, na nabuhay sa kanyang katandaan. Pero lahat ng mga apostles, sila'y pinatay. So, tinutukoy ni Apostle Peter, malapit na akong matay kanya. Katulad na sinabi sa akin ng Panginoon. Yun ang sinasabi niya. Ito yung sinabi ng Panginoon. Pag namatay siya, wala na si Pedro. Pag namatay na siya, wala na si Pedro. Aalis na siya. Sabi niya, aalis na ako kanya. So, pag namatay si Pedro physically, aalis na siya. Kanya. So, yun ang spirit. Aalis na siya kanya. Aalis na siya katawan. So, pag namatay tayo, nawawala na tayo sa ating katawan. So, James chapter 2 verse 26. For as the body without the spirit is dead, and so faith without works is dead also. So, pag umalis na yung espiritu, wala na magagawa yung katawan. Yun ang sinasabi niya. Yan ay katulad ng pananampalataya na walang pagsunod. Katulad ng isang katawan na wala ng espiritu ngayon. Wala ka na magagawa sa ito yung mamatay. So, dito, sabi ni Pedro, aalis siya. Sino ang espiritu? Yun ang aalis. Iiwanan niya yung kanyang katawan. So, in other words, yung mga sementeryo ay libingan yan ng katawan. Pero walang tao doon. Ginan nyo. So, Ecclesiastes chapter 12, verse 7, then the dust will return to the earth as it was. Yun ang katawan. Babalik yan. Kaya yung cremation, walang masama doon. Pinabibilis mo lang ipagbalik niya sa lapok. Yung libing mo, gano'n din niya. Mas matagal nga lang. Babalik din siya sa lapok. Nagtatako sa mga nasa nicho eh. Yung nasa nicho, wala namang uod yun. Dahil paano mabubuhay yung uod sa loob ng nicho?
Walang hangin doon eh, di ba? Pero pagdaraan ng panahon, makikita mo, magiging lupa yun. Naalala ko na ipaglibing kami ni Brother Ronnie noon, doon namatay yung siya pong ano yata, yung kapitbahay na yung matanda. Then sinabi niya, huwag niyo kong iupo ka, huwag niyo kong ihiga kanya. Pag hiniga niyo, mamatay ako, hiniga, namatay. Nakipaglibing kami. Then meron kami nakita nicho na bukas. Tinignan namin dalawa eh. Curious kami. Ang nakita na itim na lupa. So yun ang pupuntahan ng tao. Yung kanyang katawan, babalik sa lupa kanya. Pero yung Espiritu, saan pupunta yun? Sabi niya, it will return to God. So, nagbigay niya rin. So, sabihin, pag tayo ay namatay, wala na tayong control sa ating sarili. Kontrolado ka ng Diyos. Kung saan kanya dadalhin ka. So, yung Espiritu, tayo, pupunta tayo sa Hades pag namatay tayo. Meron tayong pupuntahan. So, yung kaisipan na yung kaluluwa kanya ay mananatili 3 araw, hindi totoo yun. Pag namatay ka, diretso ka lang pupunta sa Hades. The moment na namatay ka, doon ka na sa Hades. Dadaling ka na doon. Hindi wala ka ng kaugnayan sa lupa. Makikita natin. So, yun ang sitwasyon natin. Pag tayo namatay, babalik tayo sa control ng Diyos. Wala na tayong free will. Ang ating free will ay dito sa lupa. Yun ang panahon na gawin ang gusto mong gawin. Sumunod ka, hindi sumunod. Pag namatay ka, wala kang magagawa. Ika'y nasa control ng Diyos. Wala ka ng free will. Kaya nga babalik ka sa Diyos, kanya. Nagbigay sa iyo ng Espiritu ng tao. So, ito paniniwala natin na yung Espiritu ng tao ay naggagala sa 40 days. Hindi totoo yun. Kaya hafok, believe. Na-invento lang ng mga Pilipino yan. Hindi ko alam saan ang pinanggalingan ng paniniwala yan. Dami yung 16, tingnan nyo, na namatay yung si Lazarus. So siya pumunta. Tingnan nyo, so it was that the beggar died. Nung pagkamatay niya, sa kanila, and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Pero ito may pagkaiba eh. Yung isa nilib, yung isa hindi. Tinapon lang siguro. So, dito, nandun sila sa Luke chapter 23, verse 41, hanggang verse 43. Ito yung yung magnanakaw sa kanan, ganyan. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. Ganyan. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, surely I say to you, today, ganyan, you will be with me in paradise. 40 days? Pag namatay ka, diretso ka na sa Hades. Today, kaya ng Panginoon eh. Kasama kita sa paraiso, kanya. Kaya siya yung 40 days. Hindi totoo yun. Minsan nadadaya lang tayo ng siguro ni Satanas, makikita mo yung tao, hindi pa actually yung tao pupunta sa Hades yun. Walang tayong element, dadaling ka na sa Hades. Immediately. Tingnan yung mga talata. Pag namatay ka, immediately, ando ka sa Hades. Dahil hindi mo alam ang pupunta ka, madadaling ka ng anghel. Sabi rito sa Lucas chapter 16, mga kapatid. So, dito to po yan, huwag tayo maniwala dyan. Pagkamatay tayo, diretso tayo sa Hades. Tingnan si David. Yung kanyang katawan nasaan? Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. So, sa Acts chapter 2, habang sinasabi yan, alam nila kung saan nalibing katawan ni David. Pero on the other hand, makita natin, saan yun si David? Saan yung Espiritu ni David? Kanya. Sa Acts chapter 2, verse 27, you will not leave my soul in Hades. Ito sa itang soul na ito, ay tumutukob sa Espiritu. Kasi ang Espiritu ay tinatawag na kaluluwa, dahil meron din siya sariling buhay. So, ang basic definition of soul ay buhay. Ang Espiritu ay buhay, so tinatawag din siyang kaluluwa. Ang tao ay buhay, tinatawag din siyang kaluluwa. Yung Ezekiel chapter 8 and verse 20. Nor will you allow your Holy One to see corruption. So si David, ang kanyang katawan, nakalibing. Ang kanyang panloob na pagkatao ay nasa Hades kung sino mo tayo. Wala rito sa lupa. Si Abraham, ganoon din. So, Genesis chapter 25 verse 8, verse 9, then Abraham breathed his last and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people.
And his son Isaac and Ishmael buried him in the cave of Macpelah. Yun ang official burial site nila eh. Si Abraham, yung asawa niya, doon nililibing. Si Isaac at si Rebecca, doon din sinilibing. Si Jacob at si Leah, doon din nililibing. Ganyan. Mapapasin natin, kahit na si Jacob, apat ang dalawang official niyang asawa at dalawang concubine, yung kanyang pinakamamahal, hindi doon nilibing. Si Leah nilibing doon. So nilibing siya doon sa lugar na yun. Pero nasaan si Abraham? So Lucas chapter 16 verse 23, tingnan nyo, Abraham kanya. Hindi siya nagbago. Siya pa rin si Abraham. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So yun, yung palom na pagkatana sa Hades. Nandito yung katawan, nilibing, yung kanyang spirito, si Abraham mismo, nasa Hades. So yun ang makikita nating sinasabi sa atin ng Biblia. Ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, nagkatawang tao, sa meron siyang katawan. Sinapot yung katawan niya, nilibing din. Si Joseph Arimathea, nung nakita niya na mamamatay na siya inilibing niya sa kanyang bagong libingan kanya. So yun, doon nagpunta ang ating Panginoon. Saan siya nagpunta? Ano siya namatay? Kung nilibing katawan, siya nagpunta sa Hades. Tinatang na bahagi ng Hades na paradise. And Jesus said to him, "Assuredly I say to you today, you'll be with in paradise." Kahit salitang paradise, hindi rin po English word yan. Yan ay paradixo sa Grego. Tinasitray nila paradise. So galing din sa salitang Grego yan. Na isang malagandang lugar, ibig sabihin. So, yung si Kristo, ang ating Panginoon, pumunta siya sa Hades. Sa bahagi tinatawag na paradise, sa yung katawan niya. So, inilibing. So, yung katawan nililibing, yung tao pupunta sa Hades. Yan ang pattern at katotohanan na makikita natin. So, tingnan natin. Si Lazarus at yung mayaman, namatay sila pareho. So, sila pumunta. Si Lazarus pumunta sa paradise. Si rich man, doon sa bahagi ng Hades, na may pagdurusa. Sa pagitan ng dalawang lugar, ay mayroong hadlang. Hindi makalilipat yung nasa kabila, yung sa kabila. So dito natin makikita, kahit ano pag gawin mo, hindi siya lilipat. Pag namatay siya, andun na yung mo. Andun na yung kahatulan mo, actually. Hindi mo na mababago pag namatay ka. So ano kondisyon nila? Sila yung mga tao na walang katawan. Tingnan nyo sa tabi, sa chapter 2 verse 29, ay yung kanyang katawan nakalibing. Doon sa 2 Corinthians 5, chapter 5, verse 1 to 5, sabi ni Pablo, kami hubad, kanya, wala kaming katawan. So this embodied spirits ang tao, ang kailang kalagayan. Pero sila ba yung walang isip? Meron. They're conscious. Meron silang kaisipan. Tingnan natin talaga. Sa Lucas chapter 16, 24, 25. Ala silang pagkakaiba. Ang tanging pagkakaiba lang ay wala na silang physical na katawan. Dahil yung pinuntuan nilang lugar ay hindi physical na lugar. Yun isang spiritual na lugar. Pero tingnan natin, meron silang kaisipan. Siya subigal, sinabi, mga Abraham, maawa ka sa akin. Sila, yun ang mayaman. So may sigaw sa kay Abraham. Upang itubog niya ang tubig ang dulo ng kanyang daliri at malamigin na aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. So siya nagsasalita bilang tao. Kasi wala siyang katama. Verse 25. Subalit sinabi ni Abraham, anak, kalalahanan mo sa iyong buhay ay tinanggap mo ngayong pabuting bagay. Si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay naaliw sa rini at ikay nagdurusa. Pero wala siyang katama. Pero nararamdaman niya yung hirap ng pagdurusa doon. Pero wala siyang katawa. So, di natin makikita sino ba talagang may pakiramdam. Yung tao. Tignan pa natin. Sa merong pakiramdam. Nasasaktan siya eh. Yung sabi niya, sigaw mo kaya pa kami. Siya naghihirap doon. At meron siyang emosyon. Meron siyang damdamin. Tingnan sa verse 28. At sinabi niya, kung gayon pinakikiusap ko sa iyo, ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatuto sa kanila na hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Hindi siya may nagmamalasakit sa kanyang mga kapatid. Meron siyang kaisipan. Hindi siya ng pagbabago sa tao.
Yun lang, wala na silang katawan. Tinatawag silang kaluluwa. Acts chapter 2, verse 27. Sa 1 Peter 3:19, tinatawag silang Espiritu. At sa Lucas, yung binasa natin, tinatawag sila sa pangalan nila. Sila yung tao. So, hindi ito maliwanag sa atin na yung Espiritu, yung walang hanggang kaluluwa. Ito makikita natin. Di ba yung maklaseng kaluluwa? Pag pinag-uusapan natin kaluluwa, yung nagbibigay buhay sa ating katawan, mawawala yan pag namatay ka. Pero ang Espiritu, tinatawag din siyang kaluluwa. Dahil ang Espiritu may buhay. Pero yun ay walang hanggang kaluluwa. Hindi namamatay. So, kaya minsan yung patay, tinatawag silang kaluluwa. Dahil sila'y buhay. Yung Espiritu ay buhay. At hindi nawawala yung buhay niya. So, ang tinay pa rin yung tao pa rin, na wala lamang physical na katawan, at wala lang physical existence. Wala na sila sa lupa. Kayo naniniwala kayong multo tao, dito to yun. Kayo maniwala doon. Ang tao, pag namatay siya, nakabilanggo siya doon sa Hades. Hindi siya makalabas doon. Yun ang totoo. Kaya paano yung nakita ko, niloloko lang tayo, hindi yung tao. Yung tao nasa Hades, pag namatay. Hindi na sila makakalis doon. Yun na isang living, summarize lang natin. Ginawa nyo, sila tinatawag na kaluluwa, tinatawag spirito, pero sila pa rin yung tao, yung mayaman sa yung mayaman, si Lazarus, sa pa rin si Lazarus, si Abraham pa rin siya. So sila pa rin yung tao. So dito na mapapatunayan, yung tao talaga nasa loob ng katawan. Ang ating, para bagang pakiramdam mo, ikay nasa loob na tumitingin sa labas. Yung para bagang buksan mo yung bintana, makita mo sa labas. Yung gano'n ng tao. Yung mata mo, para ka nakatingin sa labas. Ikay nasa loob, nakatingin sa labas. Yun ang tao. Siya yung spirito nasa loob ng katawan. Kaya yun po makikita natin sinasabi ng Biblia. Tingnan niyo rito. Ito si Abraham, nang ito ay tukuyin ng ating Panginoon, si Isaac, at siya, matagal na silang patay. Pero ang sabi ng Panginoon, I am, ganyan, present tense. Hindi natin ginagamit ang am sa mga patay. Yun ay sa mga buhay, di ba? I am. I exist, ganyan. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Pero physically patay na sila. Pero sila pa rin buhay, spiritually. So walang, yun ay maniwag sinabi ng ating Panginoon. Ang first person singular, yung verb to be, ay to exist. Ang literal na I exist as the God of Abraham. Yun ang sinasabi ng Diyos. Ay ng ating Panginoon. Kausap niya yung tao. So I am the God. Patay na yung tatlong yun eh. Patay na tagal na silang patay. Hindi nga nakita ng Panginoon yung tatlong yan sa lupa. Tagal na silang patay. Pero sabi niya, sila'y buhay. So, buhay, they exist as spirits. Sila'y walang kamatayan. So, pag namatay tayo nag-exist spiritually. Bilang isang espiritu, tayo nasa Hades. Ito salitang ito, patay yung mga saksi ni Jehovah. Sila'y nag-exist pa rin. Na meron kaisipan, may damdamin, may pagkaramdam. Katulad ng sino mang tao, ang pagkakaiba lang, wala na silang katawan. Wala na sila sa lupa. Sila nasa Hades. Doon ang pupuntahan natin pag tayo ay namatay. Ito yung sinasabi ng mga saksi. Binabasa nila ito ngayon. For the living know that they will die. But the dead know nothing. Wala nang alam, patay nga niya. And they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, their envy have now perished. Yan pa silin natin yan. Yung kapautan mo, wala nang kwento yung pag namatay ka. Yung pagmamahal mo, wala nang kwento. Kung may asawa ka, hindi mo na asawa yun pag namatay ka. Lahat ng ginawa mo, makakalimutan na yan pag namatay ka. Ayan. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. Ano ang hindi nila alam? Wala lang silang alam sa mga bagay na nasa lupa. Pero yung mga dati nang alam pa rin nila yun. Katulad natin, hindi natin alam kung ano nangyari sa mga patay. Hindi natin alam. Hindi rin nila alam kung ano nangyari sa atin. Wala lang silang kinalaman sa mga taong buhay. Katulad tayo, wala tayong kinalaman sa mga patay.
So, hindi totoo na wala silang alam. Meron pa rin silang knowledge at memory. So, ano yun? Bago sila namatay, alam nila yun. Lahat. Siyempre, kung naalala nila, alam nila yun. Hindi yung wala silang alam. Pero hindi nila alam kung ano nangyayari sa lupa. Yung iniwanan nila, ganito ang senaryo pag namatay ang isang tao. Kung sino namatay ng Kristiyano, pupunta sa Hades. Yung nakakilala sa kanya, pupuntahan siya. Katulad ng siya nag-abroad, pagka namatay, pupuntahan natin siya, kung kumustahin natin siya. Pag namatay isang Kristiyano, pupuntahan siya ng mga kakilala ng Kristiyano, kumusta na sila? Kumusta yung mga kapatid? Ganun ang mangyayari doon. Pagkikipagbalita sila dahil wala silang alam nung nangyari sa lupa, nung sila namatay. Excited din silang malaman kung ano nangyari sa iniwanan nila. Pero meron silang knowledge, meron silang kaisipan. Tulad na natin nakita doon sa mayaman, kaya lang, kailangan alaala, yan ang nakakalimutan. Wala tayong magagawa, ganun talaga yun. Pag namatay isang tao, first year, second year, third year, eventually makakalimutan na siya. Yung mga ating mga apo, yung mga magiging apo ng ating, hindi na tayo kilala. Hindi ko kilala yung ama ng lolo ko, hindi ko kilala yun. Hindi rin niya ako kilala. Pero maaaring kanyang pag-aari ng namanan ng lolo, napunta sa iyo, pero hindi kanya kilala. Yung mga bagay na pinagpaguran mo, ang magmamayari, yung mga tao hindi mo kilala. Ganun talaga yung buhay. Makakalimutan tayo eventually. Sa mga pinapahalagahan natin sa lupa, makakalimutan yun. Yung mga babae na nagpapaganda ng mukha, alam masama doon. Pag namatay kayo, pinapaganda mo, sisira lang yun. Dahil hindi talaga yun ang mahalaga kung totoo siya. So yun ang makikita natin. Hindi totoo tinuturo nila. Ng mga taksinuha pa na ito, na wala na raw alam yung mga tao, matutulaw lang siya, hindi totoo yun. At hindi rin totoo yung rest in peace. Pakabaliktad yun. Pag namatay ka, doon pala makikita yung simula ng paghihirap at pagdurusa. Yung rest in peace, yun ang mga Kristiyano. So makikita natin sa libingan ng sementeryo, maraming nadaya. So malangit tawag, kalalawakan niya. Wala naman siya, pupunta ng langit at kapag namatay. Pupunta sila sa Hades. Hindi naman lahat ng rest in peace. Baka nga hindi siya doon sa mga lalibing na napunta sa paradise. Hindi siya namamaya pa. Sila nagdurusa. Yun ang mahirap doon. So yun ang dapat natin isipin. Yung kamatayan. So pagkakataon, nailigtas natin ng ating sarili mula sa kaparusahan ng ating ngayon. Hindi pagkatapos ng ating kamatayan. Pagka namatay tayo, nakatakda na yung pupuntahan mo sa walang hanggan. Dito sa Hebrews chapter 9, verse 27, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. Pag namatay ka, doon na yung kahatulan mo. Ang ibig lang sabihin ng judgment, halimbawa, punta na po kayo sa korte, napatunayan na nag-uukom na nagkasala ka. Nakatakda na yung katulad mo. Officially, sasabihin lang ng judge, nagkasala ka kanya. Ganon din yan. Pag namatay tayo, alam na ng Diyos kung saan ka pupunta. Yung judgment day, sasabihin lang siya, saan ka pupunta kanya. Nakikita natin yung kanyang judgment sa judgment day. Pero yung mismong tao, alam din niya kung saan pupunta. Alam mo kung anong ginagawa mo, di ko ba? Lalo kung Kristiyano tayo. Ito, nagiging critical pag nagkakaedad ka. Kung bata ka, di mo naisip yan eh. Marami taong natitira ka eh. Pero pag nagkakaedad ka, punta ka na senior ka niya, binibilang mo yung natitira sa'yo. 10 taon na lang. Tapos, 9 years na lang. O kaya, 10 years. Hindi natitira sa'yo eh. Nas naging critical sa iyong pag-iisip ang bagay na yan. Pag tayo nagkakaedad. Kaya kung nagkakaedad ka, di naisip yan, hindi ka nagkaedad. Parang walang nangyayari sa buhay mo. Hindi tinuturo ng Diyos na pili tayo iligtas ng iba. Walang magagawa ng iba para sa iyo. Yung tinatawag vicarious o vicarious salvation, ibig sabihin, ang iba, pwede sila gawa ng bagay para sa iyo. Hindi totoo yun. Ang kaligtasan galing sa Diyos, pero tayo mismo dapat ang gagawa, no? Dito po sa Philippians chapter 2 verse 12.
Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation. Ganyan. Work out your own salvation with fear and trembling. Pag nakikita natin siya ng fear and trembling, ito'y seryosong bagay ngayon. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So walang vicarious o vicarious salvation. Ang magagawa lang ng tao, aralan ka, turuan ka. Pero ikaw mismo, ang susunod. Kahit tinuruan ka pa ng tao, di ka sumunod, di ka maliligtas. So ito ang makikita natin. So, pagka sumasapit yung mga panahon na ganito, ang naranasan ng traffic, number one. Pero alam kwenta yung ginagawa doon actually, kung mananalahin ka para sa tutay, walang magagawa yun. Walang magagawa talaga, useless lang yun. Sabi ko palagi, useless banana, walang kwenta yun. Ang kwenta natin, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yun ang mahalaga. Pag namatay ka at sumunod sa kalooban ng Diyos, wala ka ng problema. Wala kailangan gawin yung kamag-anak yung iniwanan para sa iyo. Tapos na. Kung nasecure mo ng kaligtasan mo, tapos na yun. Tapos na yung journey mo. At nakarating ka sa dapat mong puntahan. Ang malungkot, kung di ka nakakating doon. Dahil sa ating kapabayaan, o dahil sa hindi tayo tapat, o hindi tayo sumunod sa Diyos. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap doon. So dito sa lupa, parang ano lang suspended animation. Parang suspended animation, ibig sabihin, wala kasi tayo magagawa. Halimbawa, kung yung anak mo hindi sumunod, masaya pa rin kayo, pero suspended animation yun. Pag namatay na yung anak mo, doon na din na makikita yung kawalang halaga ng ginawa niya. At hindi mo rin siya makikita. Eventually, dahil kung hindi pupunta sa langit, pupunta siya sa impyerno, hindi kayo makikita. For eternity, hindi na kayo makikita. So dito kaya mission frustrated tayo dahil yung mga mahal natin sa buhay, ayaw na makinig. Kaya suspended animation. Eventually, pag namatay sila, mawawala na suspended. Makikita na yung talagang pupunta nila pag sila namatay. Bakit natin tinuturo ito? Bilang paghahanda. Actually, wala naman kasalanan kung pupunta sa cemetery. Cemetery lang yun eh. Nagiging masama dahil yung November 1 kasi, ano yun eh, Catholic doctrine. Magpupunta ka sa November 1, meron namang ibang araw. Kung talagang seryoso kang pumunta doon sa libingan. Ako nga, hindi ko alam kung meron ito kasi nga yung kaisipan. Yung libingan yun. Libingan ng nilalabi ng namatay. Yung namatay, nandun sa Hades, at nasa yung kaalaala. Gusto maalala yung patay mo, tingnan mo yung litrato niya. Maalala, pupunta ka sa cemetery, wala naman yung tao doon. So yung nasa Hades. Pero sentimento ng mga tao, siyempre. Natural sa tao yun. Na parang nakikirelate sila doon sa libingan dahil nandoon yung nakita niya nung siya'y buhay. Pero actually, yung hindi niya nakita, wala na doon. Yung tao mismo nasa Hades na. So, November 1, ugali ng mga Katolik ngayon. Hindi ko alam kung sa atin lang o kahit sa mga bansa, hindi ko alam. Kasi may mga kahit na pare-pareho ganang paniniwala na iba-iba rin ginagawa nila. Holy Week. Sa Holy Week, sa buong Pilipinas, dalawang lugar lang ang may ganon. Sa Ilocos Street, hindi masyadong seryoso yan. Sa Visayas, hindi na ginagawa yan. Sa gitna ng bansa, sa Sentro Luzon, sa mga Tagalog, yun lang gumagawa, no? Yung meron mga nagpapahirap. Pero sa Visayas, tinanong ko yung mga, hindi naman ginagawa kanya. Meron kaming umaawit kami ng pero wala naman kanya gumagawa ng gano'n. Dito lang, so yun ay isang paniniwala sa mga particular na lugar. So hindi ko alam kung lahat ng may paniniwala kayo, gano'n ang ginagawa niya. Kaya bilang mag-Kristiyano, ng November 1, parang isang ordinaryong araw lang yun. Wala tayong special na ginagawa doon bilang mag-Kristiyano. Ang danger kasi, pag pumunta tayo doon, makaisipin nila, pinaniniwalaan din natin, pinaniniwalaan nila. Lalo kung gagawin mo rin ginagawa nila. Actually, Bulaklak, wala lang masama sa Bulaklak. Natural sa lahat ng kultura yan. May ibang mga aspekto ng ginagawa doon, may kahulan sa kanilang paniniwala.
Yun ang iniiwasan natin. Baka mawala ang ating influence pag ginawa natin yun. Bilang panghuli, ito ang naghihintay sa atin. We'll render to each one according to his deeds. Kung anong ginawa natin, yan ang maging basihan ng ating kahatulan. Eternal life to those who by patient continuance. Sinin yung salitang ginawin. Patient continuance. Kailangan talaga tayo magtiis. In doing good, seek for glory, honor, and immortality. But to those who are self-seeking, ganun talaga yun. Yung hindi sumusunod sa Diyos, anong sinusunod nila? Yung kailangan sarili. And do not obey the truth, but obey and righteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek. So, sino mang tao lang pakilaman Diyos. Kung yan ang ginawa, makanya na pupuntahan mo. But glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first, and also to the Greek, for there is no partiality with God. Walang kinikilingan ng Diyos. Siya talaga yung totoong umahawak ng balance na may takip sa mukha. Kaya naman sa atin, hindi naman mission eh. Nakatakip sa mukha pero may butas. Pero ito yung totoong justice. Minsan may nagre-reklamo, bakit kaya niya ganito? Ba't nangyari ito? Ba't may gear? Wala tayong magagawa doon. Pero pagdating ng judgment day, sasagutin lahat ng tao kailan ginawa sa Diyos. Pawastuin ng Diyos ang lahat ng injustice na nangyayari sa lupang ito. Doon na makikita yung tunay na justisya sa Diyos. Nakikita natin. So ito po ang ating mensahe sa umaga po ito. Sana makita sa ating kaisipan ang paghahanda sa kung saan tayo pupunta pag namatay tayo. Ngayon, today. So tayo po ay nagpapasalamat sa mga salita ng Diyos.